ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay lola at lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago. Ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan. Lumaban para sa veterano at kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na bumuo ng kinabukasan. Ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog. Ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa balota. Live ninyong mapapanood sa BMN Internet Radio Station at iba pang social media page mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito. Sa balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay lola at lolo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mapyang magabi, magandang gabi, good evening mga ka-network, mga Bangsamoro, migrant Christians, indigenous people, and other ethnicities na naninirahan sa loob at labas ng rehiyon ng BARM. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-24 ng Abril taong 2025 at ika-24 sa Shawwal taong 1446 sa Hijri. At ngayong gabi ay makakasama ninyo kami upang pag-usapan ang mga programang nakalaan para sa ating mga minamahal na senior citizens. At bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang ipaalam sa lahat na kasama din po natin ang ating mga butihing staff ng Bangsamoro Multimedia Network Studio na talaga namang umagapay sa pagdidisenyo ng programang ito upang
makapagbigay kaalaman sa iba't ibang impormasyon na magiging kabahagi na rin ng ating buhay. Sa ngalan ng ating BMN Executive Director Ms. Faidia Samanudi Ahmad at ni Tu Alid Alfonso ang chairman nito, at syempre pa ang ating kaagapay sa technical control, si Muhammadin G. Sulaiman, si Ms. Hasna Yubakol ang aming news writer, mga on-the-job trainees from the University of the Southern Mindanao, Cabacan, na kasama din natin sa ating studio production at iba pang gawain. Ako ang inyong anchor host sa gabing ito, Hayran Esmael. Ang tinig ng Senior Citizen Talk Show program ay tumatalakay sa mga makabuluhang usapin hinggil sa mga issues and concerns ng ating mamamayang Bangsamoro na may edad humigit sa 60 na taong gulang, kung saan ang iba ay maaaring malalakas pa, ngunit kalimitay mayroon na ring iba't ibang mga karamdaman o di kaya'y mahihina na at kinakailangan na ng tamang kalinga. Of course, hindi lang magmumula sa kanilang mga pamilya, kundi maging sa ating pamahalaan. Kako mga programang nakalaan para sa kanila na naayon sa ating saligang batas. At ngayong gabi ay kasama natin ang ating panauhin live na live dito sa ating himpilan ng Bangsamoro Multimedia Network upang ihatid sa atin ang kanilang kalinga para sa senior citizens ng Bangsamoro at maging ng iba't iba pang panig ng Pilipinas. Siya ho ay magbabahagi ng kanilang plataporma de gobyerno patungkol sa kanilang mga ihahatid na programa at serbisyo para sa ating mga senior citizen. Halina't samahan niyo ako ngayong gabi upang kausapin at makipagkwentuhan sa ating panauhin at kinatawan ng tinig ng senior citizen party list, walang iba kundi si Abs Manalasal, ang ating magiging congressman na magdadala sa tinig ng mga senior citizen sa Mindanao. At hindi lang lamang iyan, siya rin po ang pangalawang nominee ng ating senior citizen party list number 97 sa Balota. Assalamualaikum sir, isang mapagpalang gabi po at welcome na welcome po dito sa programa ng BMN. Bago po ang lahat, maaari nyo po bang i-introduce ang inyong sarili at pagbati din po sa ating mga live viewers and listeners? Okay, thank you ma'am. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Abdul Rauf Manalasal, ang inyong pong nominado para sa ang tinig ng senior citizen. Ako po ay isang inyong second nominee para sa ating party list. Ayan, mga ka-network, ngayon ay atin bibigyang linaw mula kay Congressman Abs ang tungkol sa nakahanda nilang mga programa at serbisyo para sa mga senior citizen. At pag-uusapan din po natin ang mga plataporma de gobyerno na kanilang isinusulong at kung ano-ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng ating mga senior citizen mula sa kanilang party list kung sila ay papala rin sa Kongreso. Ayan sir, ready na ba tayo sir? Ready na po. Ayan, so para po sa ating unang katanungan, ano po bang historical background at layunin ng ang ating tinig ng senior citizen party list? Bakit po ito nabuo? Salamat po ma'am. Ang tinig ng senior citizen po ay nabuo upang isulong ang pantay-pantay na karapatan at magiging boses ng mga senior citizens sa Kongreso. Isa po itong historical sapagkat ito po ay isang party na sumusulong sa mga karapatan ng ating mga lolo at lola kung saan sila po ay 15 million na ang populasyon sa ngayon. So titignan po natin ang programang dapat nating isulong para sa sektor na ito. Ayan, so now that we have already a gist of the historical background of ang tinig ng Senior Citizen Party List, sir, maaari nyo po bang ipagbigay alam sa ating mga viewers po, sino po ba ang founder ng party list na ito? Ang ating pong founder ng ang tinig ng Senior Party List ay si former Congressman Godofredo Arquesa. Siya po ay unang nagsulong or co-author ng ating mga benepisyo sa ngayon na 20% discount for senior citizen,
at 12% VAT exemption para sa kanila, at iba pang programang social pension at PhilHealth. Siya po yun. Siya po ang ating co-founder. Kaya po pinagmamalaki natin siya dahil siya po ang unang nagsulong nitong mga batas na ito, which is ini-enjoy na po ng ating mga seniors sa ngayon. Ayan, so to give a recap po, no, ang co-founder po, sir, if I remember it correctly, ang tinig ng Senior Citizen Party List ay walang iba po, no, si Congressman Godofredo Arquesa. Ayan, so sir, in relation with the party list po, ano po ba yung mga programa ng ang tinig ng Senior Citizen Party List po? Ang magiging programa o ang plataforma di gobyerno natin sa ngayon, ang isusulong po namin ang 4 na K. KKK, kung saan ito po ay yung kalusugan, karapatan, kabuhayan, at kamatayan para sa mga senior citizen po. Ayan, so nagsusulong po pala ang party list na ito ng KKKK. Hindi po ito KKK ni Andres Bonifacio, no? 4 na K po ito. Kalusugan, kabuhayan, karapatan, at kamatayan po. Ayan. So, sir, alam po natin, no, malapit na din po, marami-rami din pong mga party list po, na nagsisidatingan po, bagong party list, ayan po. So, ano po ba yung masasabi nating maipagmamalaki ng ang tinig ng Senior Citizen Party List na nagawa sa kay Lolo at Lola na programa at serbisyo na mahirap po nilang makalimutan kasama ng kanilang pamilya? What makes ang tinig ng Senior Citizen Party List unique? Isa po sa pinaka-importante, pinakamahalaga at pinagmamalaki ng aming partido, ang tinig ng Senior Citizen Party List ay ang ginawa ng aming founder ng 20% discount. Kagaya na po na sinabi kanina, 20% discount po kung sa mga senior citizen, sa mga hotel, sa pagsakay ng eroplano at sa mga hotels po. At the same time po, yung 20% VAT exemption. Yun po ang mga programang o batas na isulong ng aming partido, which is siguro ngayon ay ini-enjoy ng karamihan sa ating mga senior citizen. Yes, and they will continue to enjoy in the near future po, sir. Ano po? So, sir, bakit po ba kayo napiling nominado ng ating tinig ng Senior Citizen Party List na mula po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Sa mahabang panahon po, ang Senior Citizen Party List po, ang tinig ng Senior Citizen Party List ay wala pong representasyon mula sa Mindanao. Ngayon po, binigyan tayo ng pagkakataon na napili ng partido na sumali upang irepresenta ang Mindanao, especially itong Bangsamoro Region sa dahilanan ang dami pong mga sektor o dahil pong senior citizen dito sa atin na kulang pa po sa mga serbisyo. So, kailangan po manggagaling po sa atin ang mga hinain, mga batas, which is sa tingin natin dito sa Mindanao ay kailangan nating isulong ang ating karapatan ng ating mga senior. Ayan, so that's a big achievement na rin po, no? Kasi for how many years po, wala po pala tayong representative po sa party list na ito dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Segue lang po, sir. Bakit po kayo yung naging nominee po? Senior citizen na po ba kayo, sir? Opo, very good question. Hindi po ako senior citizen, pero ako po ang magiging tinig, boses ng ating mga lolo at lola para sa senior. Dahil po yung founder namin is 81 years old na po, kailangan na pong may kahalili. So tayong mga bata-bata pa, siyempre doon din tayo patungo sa senior, kailangan ko pong paghandaan ang pagiging senior ng maraming tao sa Pilipinas. So ako po, dahil siyempre medyo bata-bata tayo, magiging boses tayo. Isulong natin ang karapatan at iba pang serbisyo pang senior citizen po. Dahil ako po, hindi ako senior, pero senior at heart. Senior at heart, ayan, what a good tagline po, ano? Si sir po, to take note po, batang-bata pa po talaga siya, no? Pero meron po siyang passion po, no? Nasa puso po niya na bigyang boses ang ating mga senior citizens. Ayan, so sir, sa ilalim po ng inyong partido, ano po ang nakalaan or nakahanda po ninyong programa? Yun po, yung programa namin, yung sinasabi natin kanina na 4K, yung kalusugan. Itong kalusugan po ay pinaka-importante po ngayon na nakikita natin. Hindi lang dito sa Bangsamoro, kundi buong Pilipinas ito. Dahil itong sektor po na ito ang vulnerable sector sa sakit. Magkaiba po sa mga bata,
Yung bata, pag nagkasakit ng 7 days, makarecover ng 7 days. Yung matanda, lalampas pa yan ng more than isang buwan dahil nga ang recovery period ng matanda ay medyo matagal. At the same time, itong sektor na po ito ang highly maintenance. Si lola at saka si lolo, palaging may maintenance sa diabetes, sa high blood, at ano pang mga sakit sa tuhod. So ito po ay dapat, kaya po namin gustong isulong ang pangkalusugan upang magkaroon ng prioridad ang kanilang kalusugan. Isa pong flagship program namin sa kalusugan ay ang pagpapatayo ng Senior Citizen Hospital, kung saan po ang mga senior ay exclusive po nating aalagaan dito sa mga hospital na ito para po magkaroon silang ng tamang pag-aalaga. Which is hindi na po haluan ng ibang sektor. Ipaubayan na po natin itong mga hospital for senior sa mga senior para po ang kanilang paggagamot o paggaling ay maalaga ng sakto. Kasi special sa kanila. Ayan, tunay nga po talagang napakagandang programa ho, sir? Kasi based on observation din naman po, although may mga priority lanes po tayo for our senior citizens, nakikipagsabayan pa rin po talaga sila sa mga bata-bata. And this is a very good program po, na nabigyan po sila ng attention and priority. Ayan, so, meron po ba tayong 4 na case, sir? So, one of this is the kalusugan. And yung isa pong proyekto nyo dito is yung free medication and hospitalization. Correct. So, sir, pagka sinabi po bang programa sa kalusugan para sa mga senior citizens, aside from the free medication and hospitalization po, ano-ano pa po ba yung mga benepisyong matatanggap po ng ating mga senior citizens? Kahalintulad po ba ito ng mga benefits na ino-offer po ng mga ating ahensya dito sa Pilipinas? Daragdagan po natin ang mga serbisyong pangkalusugan for si senior. Isa pong tinitignan natin dito, yung magkaroon tayo ng mobile clinic. Dahil nga itong mga senior natin, especially dito sa Bangsamoro region, napakalayo, ang island provinces pa. So, dahan-dahan po, hindi naman ganun kadali magpatayo halimbawa ng isang ospital, kailangan natin pong ilapit yung mga mobile clinic sa kanila. So isang paraan po, lalapit tayo doon for mobile clinic at yung mga consulta clinic, which is yung PhilHealth po, may programa po para dyan, hindi lang sa senior, kundi sa lahat ng tao, mayroong programa for a free consultation and free maintenance medicine po. So ilalapit natin sa Bangsamoro or dito sa Mindanao ang mga programang iyan. Ayan, so free medication, hospitalization, and mobile clinic po, and free consultation. Ayan, so sir, sa tingin po ninyo, bakit po ba mahalagang mabigyan ng kabuhayan ang ating mga senior citizen po? Very good, ma'am. So itong mga in regards to kabuhayan, nakikita po natin na dito sa Pilipinas ay medyo kulang ang oportunidad na makapagtrabaho pa ng mga able o may kapasidad pa ng mga senior. Kasi halimbawa, kahit lang dito sa mga tindahan, medyo pag senior ka na, teka muna, baka hindi ka muna kaya magtrabaho. So ngayon po, isusulong natin, magkakaroon tayo ng proposal kung saan encourage natin ang mga business sector na mag-impilyo o kumuha ng mga trabahante, ng mga senior, dahil para hindi naman magmukhang tambay sa bahay yung mga senior, siyempre kaya nga lalong tumatanda dahil walang ginagawa. So bigyan natin oportunidad yung ating mga senior na makapagtrabaho. Kahit 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon, para hindi naman kawawa si lolo at saka si lola. Tulungan po natin sila para magkaroon ng kabuhayan. Diba? So, isa pong nakikita natin dito na kung sino po ang nakapunta ng Singapore, for example, sa Singapore po, yung mga McDo doon, ang makita mong mga crew is mga senior. Dito sa atin, medyo kulang. So, just imagine sa ibang bansa, binibigyan ng prioridad, makapagtrabaho, oportunidad. So, dito sa atin, encourage natin ang mga business sector. For example, isang malaking kumpanya, makapagbigay ng trabaho na at least 100 senior citizen, siguro dapat silang bigyan ng tax discount, kumbaga, para business discount, diba? Para ma-encourage sila na kumuha ng mga empleyadong senior na gusto pa o kaya pa magtrabaho sa mga negosyo nila. So, yun po.
Ayan. So, sir, now that we have already discussed some parts po no ng karapatan, what we call this, kalusugan po and kabuhayan, sa usapin naman po ng karapatan po tayo. Ano po ba yung mga naihanda ng inyong partido at papaano po ninyo ito palalakasin upang mas mabigyang katuparan ang hinaing ng ating mga senior citizens? Okay, dito naman po sa karapatan, medyo kailangan po natin tututukan dahil for the information is meron po namang Office of the Senior Citizen ng ating mga senior. Bawat barangay, bawat munisipyo po ay meron po silang organization, may mga officer. Pero wala pong ahensya na nakatutok sa kanila sa ngayon. So ang isusulong natin, although ito lumabas na sa Senado pero hindi pa naging final bill, ang magkaroon tayo ng komisyon which is Senior Citizen Commission kung saan itong komisyon na ito ang magtututok sa sektor na ito. Dahil sa ngayon po, wala po. Sila po ay ordinaryong asosasyon lang sa ngayon. So wala po yung kaya mga programa nila hindi directly nakakapunta sa kanila. Isa pa pong mabigat na usapin sa karapatan, itong pong social pension. Marami pong mga senior citizen ang nakausap namin na umabot na ng 65, 70, wala pa silang social pension. Ito pong sinasabi ng social pension ay dapat po ay makatanggap yung mga indigent ng mga senior citizen. So dito po sa karapatan, kaya po yung iba, hindi pa nakakakuha dahil gusto natin pong isulong itong programang dapat maisulong na ang Universal Senior Citizen Act, which is dapat hindi na indigent lahat ng senior, which is pag umabot ka ng 60 years old, dapat you're entitled for a social pension. So kahit government retiree ka pa, or ano pa, pwede kang mag-avail because this is magiging universal. Lahat ng darating sa edad na 60 ay meron ng benepisyo. Dahil sa ngayon po, pinagkakasya lang yung pondo. Based sa mga pinupuntahan namin mga OSCA, ang nangyayari po ngayon is kung hindi pa mamamatay yung nasa listahan, waiting list pa ang mangyayari kay senior. So you just imagine, maghintay ka bago mamatay because yung pondo po para sa senior, hindi po naka-slot lang, hindi siya is in universal. Kaya gusto nating maging batas ito para may bigyan ng sapat na pondo ang ating mga senior. Ang dami pong mga senior citizen na namatay na lang na hindi man lang nakatikim nitong social pension. At saka ang hirap-hirap pa mag-umapply nito. Dahil ang daming screening, yun po ang hinaing ng mga senior. Naghirap na po sila ng 60 years. Imagine, pinahirapan na ng 60, hirap mabuhay. Ako nga, 42 years old, hirap na ako mabuhay. What if kung dumating ka pa sa 60 years old po? So, bigyan na po natin ng kahalagaan itong ating mga senior at gusto nating isulong itong Universal Senior Citizen Act kung saan lahat po ng mga senior ay mabigyan ng karapatan na kumakakuha na ng social pension. Ayan. So, other than Universal Senior Citizen Act and Senior Citizen Commission, sir, meron pa po ba kayong karagdagan pang mga programa under karapatan? Opo. Ito rin po, pinaka-importante rin po ito dapat makita natin o dapat isulong natin dahil marami pong mga senior ang abuse. Swerte lang po yung mga senior natin na mahal o inalagaan ng mga anak o kapamilya, pero marami pong mga abuse senior, which is nananatili silang hirap mabuhay, mga nagtitiis or pinapasapasa na lang ng kamag-anak because meron talagang ganun tayo dahil tao lang. So, ang gusto nating isulong na magkaroon ng psychological center or recreation center para sa mga senior, which is maging mandatory dapat sa buong Pilipinas, sa LGU, na magkaroon ng pasilidad kung saan doon po pangangalagaan ng ating mga senior na wala nang matutuluyan. Yung mga walang anak, halimbawa, yung matatanda na wala nang gustong mag-alaga ng mga senior. Although meron po tayong home for the aged sa other parts of our country, pero may bayad po yan, may mga, di ba? So, ang gusto natin, yung estado, pangalagaan ang mga senior natin na wala nang matutuluyan para naman, dahil siyempre, nagserbisyo rin sila ng 60 years, more than 60 years sa buhay nila, dapat po palagaan at bigyan po ng social services ang mga senior natin. So yan po ang gusto nating isulong na magkaroon ng recreation, psychological center para naman, or yung mga senior naman na hindi abuse, pwede namang pumasyal doon para
ma-enjoy rin nila. Makipagpasyal dahil siyempre pag yung pasilidad na yun is kompleto. Complete facilities po. Yun po ang ating gustong isulong na magkaroon ng mandatory recreation center or psychological center para sa ating mga senior. Ayan, so mandatory psychological and recreational center po para sa ating mga lolo at lola. Napakagandang programa po ito, no? So, this is different from the usual caregiving facilities na alam po natin, no? Kasi even the senior citizens po na meron nag-aalaga, pwede po silang pumasyal-pasyal po. Ayan, so napakagandang programa po, sir. Ayan, so take note ha, complete facility po ito. Ayan, very, very accommodating po sa ating mga lolo at lola. Ayan, so sir, regarding naman po sa kamatayan, no, we're down to the last K po, no? Bakit po ba may programang pangkamatayan para sa mga senior citizens? Ano po ba yung mga nilalaman ng programang ito, sir? Okay. So itong sa programang last K natin is yung kamatayan, ito po hindi nakakatakot, kundi dapat po paghandaan ng bawat tao. Senior ka man o hindi, mamamatay ka. Kristiyano ka man o Muslim, papunta ka sa mamatay. So, ito po ang final destination, kundi mamatay lang. So, dapat po, bigyan natin ng magandang oportunidad na yung mga tao o yung mga senior natin ay magkaroon ng magandang serbisyo para sa kanilang kamatayan. Sa example po, dito po sa Bangsamoro or Muslim community, ang ating pong nakikita dito ay magsusulong tayo, dapat magkaroon ng maayos na Muslim cemetery para sa mga Muslim na mamamatay. Although, doon sa sementeryo, hindi po necessarily na senior ka dahil kailangan lang po natin ng dissenting libingan na merong pasilidad na nandun na yung magligo, andun na yung mga sasakyan na kung magkukuha ng bangkay, merong masjid, merong maintenance, kumbaga, yung dapat, ang maisulong natin na dapat lahat ng LGU, kagaya nung kanina sa karapatan, dapat isulong natin na magkaroon ng programa ang gobyerno na bumili ng lupa or mag-establish ng kasi di ba meron tayong Christian cemetery, may Chinese cemetery, pero wala pa akong narinig na Muslim public cemetery, di ba? Yes. So parang oportunidad na malibing ng maayos ang Pilipino Bangsamoro, parang nawala. So, isusulong natin na magkaroon. As aside pa doon, ang isang senior dapat ay magkaroon ng burial assistance. Just same with the Christian, importante dahil mahirap po mamatay. Especially sa Christian dahil may imbalsamo ka pa, may damit ka pa, may kabaong ka pa. Kung wala kang 50,000, hirap kang mamatay. So, dapat tutukan po to ng gobyerno. Although, merong mga LGU or mga mayor na nagbibigay ng mga burial assistance. Pero ang gusto po natin is mandatory. Ibig sabihin, pag ikaw'y namatay na senior, may benepisyo ka. Automatic, hindi mo na kailangan maghingi ng donasyon kung kanino man. Dahil protektado ka dapat ng Estado na kung ikaw'y mamatay, bigyan ng himlayan na maganda. Sa pagkaalala ko po, ako, taga-Kabakan po ako, North Cotabato. Ako ay 42 years old. Yung sementeryo nung maliit pa ko, hanggang ngayon, sementeryo, hindi nadagdagan. Sana puntay patay. So, ako'y nagtataka, bakit hindi dumadami itong sementeryo? Pero, ang dami nang namamatay. So, parang walang oportunidad o hindi walang himlayang maganda. Ang dumadami yung private. Pero yung pang-publiko, which is, ang publiko, ang maraming tao. Yung maraming mahirap po. Sa Muslim po, yun nga, medyo, medyo nakakaano, pero ang reality, wala po tayong Muslim cemetery na maayos. Puro na lang kanya-kanya. So, panahon na po na isulong natin ang Muslim public cemetery para hindi na po ang mga Pilipino-Muslim sa Pilipinas ay hindi na mahirapan. Hindi na dadalhin sa malayo kung saan ang may kamag-anak na libingan. So, yun po ang gusto nating isulong na bigyan ng pondo ang mga programang ito. Ayan, sir. Napakagandang programa po, no? Muslim Public Cemetery in response to the other public cemetery po, no? Napakaganda kasi complete na rin po yung facilities, no? And yung mga programang pinoprovide. Ayan, so before po tayo mag-proceed, no? We would like to acknowledge our 60 viewers sa ating live streaming. Ayan, so meron po tayong mga comments dito, no? From Anwar Saluang, nakabantay po tayo. From Abu Sheka, mabuhay po kayo, mahal naming congressman. And from Pia MGES, Masha Allah, please support ang ating senior citizens at
number 97 sa balota. Meron din po tayo from Anne's King, Mashallah, from Janayda K. Adil, Inshallah, and from Archer, Alhamdulillah, sir. Alright, so they are very supportive, no? Ayan, so mga ka-network, narinig natin ngayong gabi ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa balota na pinangungunahan ni Congressman Abs Manalasal na siyang magdadala ng advokasya at boses ng ating mga senior citizen nang sa ganon ay mas mabigyang prioridad ang pagkalinga sa kanila. Ayan, so wag ho muna nating kalimutang i-like at i-share ang ating Bangsamoro Multimedia Network official page at wag mahiyang magbigay ng saloobin o suggestions po sa aming comment box para naman po sa maayos na talakayan dito sa ating studio at mas marinig ang inyong mga tinig. Kaya naman sa ating mga senior citizens dyan sa kani-kanilang bahay, halina't makilahok tayo sa usaping ang tinig ng Senior Citizen Party List. Magko-commercial break ho muna tayo at sa aming pagbabalik, magpapatuloy ho tayo sa ating kwentuhan na magbabahagi ng accurate, reliable, and true information mula rito sa BMN at makakasama pa rin po natin syempre ang ating guest, walang iba kundi si Congressman Abs Manalasal mula sa Ang Tinig ng Senior Party List. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito sa balota 97, panalo sigurado. Kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay lola at lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago. Ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan. Lumaban para sa veterano at kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na at bumuo ng kinabukasan. Ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal. Sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw sa bagong umaga'y umusbong. Umusbong. Ayan, welcome back po mga ka-BMN. Maraming salamat sa inyong pagtutok at sa mga hindi pa bumibitaw, saludo po kami sa inyo. Live pa rin po tayo dito sa BMN, ang tinig ng Senior Citizen
talk show program. Atin pong ipagpapatuloy ang usaping ang tinig ng Senior Citizen Party List at syempre kasama pa rin po natin ang ating makisig at may kalinga na si Congressman Abs Manalasal upang mas bigyang pagpapaliwanag ang ating nakahandang mga katanungan. Ayan ho, so before we proceed, no, I would like to acknowledge our 40 watchers, no? Meron na rin po tayong 88 shares sa ating Facebook Live. Live ba rin po tayo dito sa BMN. Ayan, so, sir, kanina po, we've discussed individually the 4 case. Now, sir, to recap, no? In a nutshell po, sir, ano po ba yung importansya, no? What is the importance of, yung pagsusulong po ng 4 case po? Okay, thank you, ma'am. Ang pinaka-importante po ito ang pagsulong ng ating 4K sapagkat para po sa ating mga senior ito. Dahil po, pag ma-resolve natin ang kalusugan, hindi na, tayo pong mga anak o kamag-anak ng mga senior, hindi na po tayo mangamba o saan natin dadalhin si lola at si nanay. Dahil meron na pong nakalaang programa sa kanila, libreng ospital, libreng gamot. So, napaka-importante po. Then sa kabuhayan naman, hindi na tayo mag-alang, bibigyan pa natin kasi karamihan po sa mga senior ngayon is humihingi na lang sa anak o kamag-anak. Pag meron na silang oportunidad na makapagtrabaho at mabigyan natin sila ng livelihood program, siguro hingi konti na lang. So magaan sa atin. Ang purpose nito ay para hindi na pabigat sa atin ng ating mga magulang. Although ang support nandyan dahil tinuturo po sa ating Pilipino, especially ito sa Bangsamoro, mahalin natin ating mga lolo, mga lola, di ba? So, pag meron na silang kabuhayan, yung karapatan naman po ay dapat ding isilbi sa kanila dahil may karapatan silang mabuhay, may karapatan kumuha ng benepisyo ng gobyerno. So, ang next naman po, yung kamatayan. Lahat po dapat ito ay paghandaan. So po, itong mga serbisyo na ito ay napaka-importante dahil para hindi na po tayo matakot maging senior or yung mga senior hindi na matakot maging kawawa. Tayo ng mga bata pa, hindi na tayo matatakot pumunta na maging senior dahil merong programang nakalaan para sa mga senior. So yun po, suportahan po natin ang ating Party List 97. Ang tinig ng senior citizen dahil para po sa ating mga nanay, lola po ito. Para na rin po sa atin, preparasyon kung tayo tumanda na. So, dapat po tayong mga anak ay mahalin natin ang ating mga magulang dahil ito po ang tinuro ng Islam, at ito po ang nakasanayang kultura ng Pilipino na tayo po ay suportahan o alagaan ng ating mga magulang. Mapansin niyo po, nung maliliit pa tayo, sino ba ang umaakay sa atin? Sino kumakarga? Sino nagpapadede? Di ba yung mga nanay at tatay natin ng mga senior? Kaya po, dapat ayusin natin ang sektor na ito dahil marami pong mga matatanda ang napapabayaan. Pag ito pong ating mga programa ay makamit natin, ay siguro masaya po maging senior. Hindi na po tayo mag-worry na pag ako'y tumanda, dahil doon pa po kanina, yung oportunidad kanina, meron pa tayong idagdag ng mga literacy program na nakalimutan ko lang Mga literacy program, kasi ito po mga senior ay yung mga paggamit ng cellphone, internet. Kasi isa sa pinuntahan namin doon sa Isulan last 2 days ago, ang sabi ng isang matanda in-upgrade po yung listahan ng mga senior. Di ba? Ang problema po, kailangan online Online. So, ang problema, kailangan pa nilang pumunta sa bayan or maghanap ng tulungan mo ako magpa-update ng aking record. Which is, kung maturuan natin sila ng kunting itong mga literacy program, malaking tulong dahil para naman ma-exercise or ma-refresh ang kanilang, kasi minsan yung ibang matatanda na iwanan ng new technology sa ngayon, especially itong cellphone, paggamit ng internet. So kailangan po din yun na maisulong natin na instead of nasa bahay lang, meron tayong pasilidad na kung saan ay makapag-aral ulit. So ang pag-aaral naman is continuous yan Ang education is a continuous learning process. So hindi po yan tumitigil kung ikaw senior, hindi ka na dapat mag-aral or matuto. So kailangan po na madagdagan po yung literacy program or yung program para sa ating mga senior.
Ayan, so hindi nga lang po mga bata ngayon no, ang bibigyan ng mga literacy programs, pati na rin po ang ating mga senior citizens. Ayan, once again po no, ang tinig ng Senior Citizen Party List, number 97 po sila sa balota. Ayan, so sir, ano nga po pala yung naging inspirasyon ninyo upang magbigay kalinga at pagpapahalaga sa ating mga senior citizen? Ano yung mga konkretong proyekto na gusto ninyong ipatayo or gawin po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Ang nagsulong sa akin para pumasok dito o sumali dito, bilang maging isang congressman, dahil nakikita ko itong sektor na to kulang sa prioridad. Sa sinasabing yung apat na yun, kikita ko pag 60 ka na o senior ka na, parang okay, diyan ka na lang. Kaya nakita ko dapat yung karapatang mabuhay na maayos, dapat ibigay natin sa ating mga senior. Kaya po, nandito ang puso ko para isulong ang mga programang ito. Kaya rin, isa rin sa malaking problema natin itong kalusugan. Kaya yung flagship program namin na hospital, very vital po ito. Ang gusto natin po mangyari, bawat probinsya po ay isusulong natin na makapagpatayo ng senior citizen hospital upang mapalapit sa mga tao ang hospital sa mga senior. Dahil kawawa po ang mga senior. Kahit kayo po, obserbahan nyo po ang matatanda. Kawawa po, kaya bigyan natin po sila ng karangalan. Dahil po sila ay nabuhay na ng mahigit 60 years. So, nagserbisyo po sila sa gobyerno. Hindi man sa trabaho, kundi sa mga taxes na binabayaran sa lahat ng bilihin, involved po ang bawat tao. So, bigyan po natin ng dangal ang bawat senior citizen. Kaya ako nandito po dahil gusto ko pong isulong ang boses ng mga senior. Yung nanay ko po, isa senior citizen na. Isa retired teacher. May pension siya. May pension siya, I guess, parang 6,000. Although, ako naman ay kaya kong suportahan yung nanay ko, pero alam mo na yung mga matatanda, hanggat kaya nila yung mga nanay, tatay na hindi hihingi yan ng pera. Magtitiis ang magulang. Doon po sa nanay ko pa lang, nakikita ko yung pension niya na 6,000, kulang eh. So, nabanggit niya sa akin, hindi ako ata makakuha ng social pension na dito dahil ako ay government retiree. Kasi itong social pension po ngayon, itong indigent, selective po ito sa ngayon dahil ang budget po hindi sapat. Kaya marami po para po sa mga ibang senior na nag-aabang kung may benepisyo ba tayo or makakakuha tayong benepisyo or maragdagan. Nandito po ako para niyo maging boses. Dahil yung sa ngayon po ay 1,000 ang social pension na nare-receive ng ating mga senior. Isa pa pong problema ng itong mga senior. Sa ngayon po, ang sistema ng bigayan o distribution nitong social pension ay iniipon yung ating mga senior sa covered court at binibigyan ng pera. Imagine, nakukulaps yung mga senior dito sa covered court kasi kailangan nilang pumunta. Gagawin na po nating digital o pwede naman ATM or GCash para pag encode lang ni Lola at nanay ang kanyang number doon, you have received your pension. Ganun na. Yes. Digital na tayo ngayon. Huwag na natin yung convention na pila-pila. Tatagal lang tatagal, kaya yung ibang mga pangalan nawawala eh. So dapat magkaroon tayo ng digitalization ng social pension para wala nang pila. May pagdaming pila sa mga bigayan ng social pension. So hanggat kaya, pag-aaralan din natin ang budget ng gobyerno. Kung kailangang taasan yan, dahil 1,000 sa ngayon, taasan natin para magiging sapat para suporta para sa ating mga senior. Yun po ang gusto nating mangyari. Mag-iingay tayo at saka gagawa tayo ng batas para isulong ang karapatan. Kaya ako dito sa Bangsamoro, babalik ako sa ating mga lolo at lola sa bawat komunidad para kunin pa sa kanila. Dahil ako yung boses eh. Kukunin natin ang kanilang hinaing na dahil baka hindi ko pa nakuha lahat, kailangan pakikinggan ko sila para yung boses nila dadaling ko po sa Kongreso. So, very important po itong ating programa, itong ating dedikasyon na maging representante, congressman ng party list para maisulong natin ang bawat karapatan, kabuhayan ng ating mga senior. Ayan.
napakalakas na plataforma di gobyerno po, no? Mga ka-network, huwag kalimutan, no? Number 97 sa balota, ang tinig ng Senior Citizen Party List. Now, sir, speaking of being the voice of our elders, no? Paano ninyo bibigyang boses sa Kongreso ang mga panukala para mapalakas nila ang kanilang suporta para sa ating mga senior citizen? So yun, yung 4 na K na yun, patuloy nating isusulong yun. Hihingi tayo, aside sa akin, kailangan ko, dahil kami dito po sa partido ay 3 kaming nominado. Magtutulong-tulong kami kung sakali kaming 3 ay papalarin sa Kongreso, ay kami yung magiging boses. Tututukan po natin ng programa nito. Araw-araw po, yun palagi ang ating tututukan. Kung itong mga serbisyo na ito, ipaalam natin sa gobyerno na dapat ang suporta dito sa mga senior ay kailangan. Dahil ito yung sektor na napababayaan, sa tingin natin, ay napababayaan ng gobyerno na. Wala ngang umawak sa kanila. So, kailangan tuming magsulong, di ba, ng ating komisyon para mismo yung gobyerno ay matutukan ang sektor na ito. Dahil sa ngayon po, sumasabit lang. Baga, sidelines lang sila dyan sa DSWD kung iba, di ba, yung mga programa dumadaan sa DSWD. Ang DSWD po, ang daming sektor ang inalagaan. So, dapat po may komisyon na tututok sa mga senior para yung kanilang mga pangangailangan ay madali nilang makuha. Dahil mamamatay na lang po ang ating mga ka-senior dyan, hindi pa maalagaan. Kawawa naman po. So, yun po ang ating gagawin na tututukan natin ang mga batas at mga programa isusulong natin para mabigyan ng dignidad ang ating mga senior sa Bangsamoro at sa buong Pilipinas man. Ang bawat Pilipino dapat ay magkaroon ng magandang serbisyo mula sa gobyerno. Kaya nandito po tayo para isulong ang lahat ng mga iyon po sa Kongreso. Ayan, no? Ang bawat Pilipino po ay dapat mabigyan ng kalinga. Ayan. So, sir, meron po kayong sinasabing digital inclusion program po for our senior citizen. Sir, can you explain to us po, no? Why is it important? No? Bakit po siya mahalaga and bakit po siya need maisakatuparan? Very important yun, yung ating digital inclusion kasi nga, nasa digital era na tayo ngayon. Karamihan ito, pinipindot na lang sa cellphone o sa internet. Yes. So, kailangan yung mga senior, especially dito sa Bangsamoro, nasa liblib po tayo, mga island provinces. Ang hirap po ng access. So, kailangan natin mag-train o iparatingin natin sa kanila itong mga internet ngayon. Ito yung era ng internet na dapat bigyan ng oportunidad na makapag-aral o matuto sa technology po ngayon. Dahil nabibihan po, kagaya sinabi ko kanina, yung ibang senior, doon pa lang sa pag-update ng kanilang mga, mga profile, which is, nagkakaproblema sila sa updating ng kanilang records, kailangan pa nilang magbayad sa mga, pwede naman yun, dapat sila na lang, dahil kung marunong na sila mag-update ng kanilang. Although, nakakatuwa, yung mga marami rin sa ating mga senior na nagsiselfone na, yung mama ko magaling, araw-araw, Facebook, tingin ng. So, siguro, sana nakikita niya ako ngayon para matuwa naman yung nanay ko. So, yun ang gusto nating mangyari na matuto sila sa digital era ngayon. Na, yun ang kwan ngayon. Yun ang trend. So, dapat makasabay rin yung ating matatatanda. Ayan. So, we would like to acknowledge our 34 viewers po. Ano, patuloy pa rin po kayong manood po kasi live na live pa rin po tayo dito sa BMN. Ano po? So, magsha-shoutout po tayo as of this moment po, no? From Rico Gar, let's go! Batang Tinig ng Senior. Ayan. So, meron din po tayo from Albasir Salama Manalasal. Solid supporters, tanggol ng aralan. Ayan. So, mga ka-network, patuloy pa po tayong manood. Ang inyong mga tinig ay bibigyan pansin po natin dito sa BMN. Ayan. So, meron pa from Pia MGS, no? Mashallah, ang galing at ang ganda ng plataforma. Ayan, very powerful platforms, no? Kaya we should not forget number 97 sa balota, ang tinig ng Senior Citizen Party List. Ayan. So, sir, in relation to the centenarian program, no?
100 years of age na ito ng mga ating mga matatanda. Ano? Maaari po ba niyong ipaliwanag kung ano yung layunin ng programang ito at how will you implement it po? How will the party list implement it po? Actually, itong programang ito, Centennial Program, is implemented na po ito. Isa na po itong programa ng gobyerno kung saan ang isang tao, isang Pilipino ay aabot ng edad na 100 years old ay makakatanggap siya ng 100,000 pesos. So parang regalo, gift, gratis sa ating senior. Dahil sabi nga, ang hirap mabuhay eh. Yes. So pinaghirapan niya po ang maging 100. So regalo po yun ng gobyerno kung saan nakarating siya sa edad na yun. Pero may problema po tayo dito sa Bangsamoro. Ang dami pong wala sa records dito dahil siyempre, nung una po, yung ating mga lola at lola, wala pong records dahil gera doon. Di ba? Maalala po natin na ang ating mga magulang o mga lola natin. Ako nga, may lolo ako may lola ako na hindi namin nga alam. Pero sa tingin ko, umabot na ng 100 pero wala pong record. So, tutulong po, kaya po dapat meron tayong komisyon, Senior Citizen Commission para ma-validate yung mga edad na ito. Dahil ang daming mga Bangsamoro na lumampas pa siguro sa mga senior, umabot ng 100, hindi nakaabil na dahil wala sila sa record. So, kung meron tayong komisyon, may magbabalidate talaga ng kanilang edad o kailan sila pinanganak, at least mabigyan lang man sila ng programang pang-centennial. So, in-implement na ito pero marami pa rin hindi nakakakuha sa ngayon. So, kailangan natin tutukan yon sa paraan na tutulong tayo sa pagsulong ng komisyon na ito para mabigyan ng pag-aaral or assistance itong ating mga senior na hindi nakakakuha ng programa ng gobyerno. Meron pang mga, siyempre, during our visit sa mga OSCA, isa rin, siyempre, sabi ko nga kanina, ang hirap mabuhay. Ang ibang mga matatanda, pwede daw humingi ng 90 years old na mabigyan. Although yung 90 years old ngayon, meron na silang, I guess, parang 10,000 para doon. Pero gusto nila umabot na 90,000. Pero wala kasing term eh. Ang meron lang siguro is, yung 75, jubilarian kung titignan natin. Pero wala pang program. Titignan natin yung kung abot ka ng 75, jubilarian ang tawag doon, di ba? Pero 90, wala. So, sa programang pang-senior, wala tayong jubilarian. So, pag-aaralan natin yon kasi nabanggit. Kaya nga, boses ako. May boses ng matandang lumapit. Sir, pwede mo bang titignan din pagdating nyo sa Kongreso? Yung 75 kasi jubilarian na kami. Sabi ko, sige, on the record po lahat ang yung sentiment or mga question para naman mapag-aralan natin kung paano natin. Kasi siyempre, it's a matter of funds yan eh. Pero titignan natin kung paano matulong dahil mahirap nga tumanda. So, regalo na lang natin sa kanila. Kung kaya ko lang personal nila at binigay ko na eh. Para lang matuwa ang bawat senior sa ating bansa. So, yun po ang gusto nating mangyari na may sakatuwid, may sakatuparan itong programang ng mga senior, centennial ka man o jubilarian, pag-aralan natin yan. Pero definitely yung centennial nakakatanggap na. Pero may problema lang po tayo sa recording, especially dito sa mga senior natin sa Bangsamoro. Yun po ang dumating sa atin na mga bulong, mga concerns po. Mga concern. Opo, para po ma-address po ito. So, sir, ano po yung nakikita ninyong impact sa hinaharap kung lahat ng napakagagandang programa po ninyo is meron na po sa ating mga senior citizen? Ang impact po nito ay hindi na po tayo matakot tumanda. Ang impact din po nito ay masayang maging matanda. Dahil po karamihan sa matanda ay kawawa. Malungkot, sad, kumbaga. Kung meron na itong mga programang ito, ay hindi na nakakatakot. Isa lang po ang gusto kong, meron pa ako isang dagdag regarding dito kaya gusto natin tutukan itong sektor na ito. Sample, mapansin natin maraming Pilipino ang gustong kumuha ng citizenship sa ibang bansa like USA, Canada, Australia. Karamihan po dyan, hindi naman po sa trabaho. Ang gusto po ng mga Pilipino ay pumunta doon para maging citizenship ng isang bansa doon dahil ang benepisyo po ng pagiging isang senior doon ay maganda. Ang ganda ng healthcare program nila. Healthcare facilities. Pag ikaw ay may sakit, text ka lang, dumating sa'yo.
Ganun po kaganda sa ibang bansa. Kaya po, siguro, naiinggit yung ibang Pilipino, gusto nilang doon tumanda dahil alaga po ang matanda. So, kaya dapat po dito sa ating bansang Pilipinas, alagaan po natin ang ating mga senior. Kagaya ng pag-aalaga ng mga ibang bansa sa kanilang. Di ba? Nauso yung caregiver para sa senior. Yes. Sa ibang bansa, ang gobyerno nagbabayad ng caregiver para sa kanilang senior. Yes. Di ba? So dito sa atin, walang caregiver dito. Yaya lang taman. So, I mean, kailangan natin tutukan yon para maging kagaya sabi ko, hindi na tayo matakot tumanda. Yes. At kung maging matanda at maging masaya ang maging mata. Protektado tayo ng gobyerno. Alaga tayo ng gobyerno. Dahil ang mga senior ay nagserbisyo na rin sa bansang Pilipinas. So tama po ba na dapat kailangan bigyan natin ng diin itong mga karapatan o mga benepisyong ito sa mga senior dahil ilang taon na lang ang nalalabi sa mga senior. Kunti na lang. Hindi naman aabot ng matagal. Ang life expectancy po ng Pilipino ngayon for men is nasa 70 years old. Tumaas po, dati-rati is 69, ngayon naging 70 na. Yung babae from 70 naging 71, tumaas po. Ibig sabihin, dumadami po ang senior ngayon. Dumadami po dahil ang mga tao po, ang Pilipino ngayon, kukunti na lang po ang kanilang kunti na lang po ang kanilang so yun po, yung kanina yung sabi natin, yung karapatang sumaya. Kailangan natin itaguyod. Ayan. Lahat po tayo ay may karapatang sumaya. May karapatang sumaya. So, paghahanda po para sa atin at saka sa ating mga senior ngayon na dapat magkaroon ng karapatan. So, equal rights. So, nasa batas po yan na lahat, bawat Pilipino ay magkaroon ng equal rights sa benepisyo ka man, sa social services ka man, sa pangkalusugan ka man, dapat equal po. Dahil meron pa akong dagdag, pasensya na, medyo mahaba dahil itong sektor na to napakalawak. Yes, sir. O mapapansin nyo, doon sa karapan, gusto ko lang i-deal lang ito. Kung mapapansin nyo, meron tayong sangguniang kabataan, pero wala tayong sangguniang nakakatanda, which is will represent. Di ba? Yes, Dahil hindi ibig sabihin matanda ka na, hindi mo na kaya magserbisyo. Yes. Dapat may representasyon po ang matatanda sa konseho. Yeah, what a very good point po, sir. No? Yan po, gusto kong tutukan yan. Dahil mapansin nyo, sinasabi nating equal rights, pero sa batas, ang sangguniang kabataan, preparation po yan para tumanda, di ba? Yes. So, dapat po ang ating gobyerno ay merong sangguniang nakakatanda. Yung mga sangguniang kabataan ay nag-enjoy ng 10% from the era. Ang OSCA, Office of the Senior Citizen, naghihintay lang kung ano ang iaabot sa kanila. So, hindi nawala yung equal rights, yung karapatang magserbisyo. So, wala po tayo. Isa rin po sa nakikita natin yun na dapat na nisulong na yung mga dito sa pagbigay ng karapan, magkaroon ng rights para magserbisyo sa paraan ng elected ka. Ibig sabihin, binoto ka ng kwan. So, lahat ng opisyal, kasi sa ngayon, yung OSCA, sa kanila po ay volunteer, wala po silang sahod. Kaya gusto natin isulong na magkaroon ng sangguniang nakakatanda para makaabil sila. Although, ibang mga LGU ay meron silang 1% from the barangay era or municipal era, pero kukunti lang yun. Dapat, buong maging mandatory o maging batas na magkaroon na ng budget itong ating senior citizen. Yes. Isa po yun sa ating gusto ring isulong sa Kongreso. Ayan. Yung karapatan na yon. Ayan, so napakagandang plataforma nga po, no? Again, sa ang tinig ng Senior Citizen Party List po, no? Ang ating mga senior citizens ay may karapatang sumaya and of course, hindi matatakot na sumaya. Ayan, so sir, with regards po, no, sa inyong mga platform, no? So sir, saan po ba itong office po ng Party List po, no? And how can it be accessible po sa ating mga senior citizens and of course, mga mamamayang Bangsamoro and iba pa dito po sa Mindanao. Okay, thank you. So, sa ngayon po, kami po ay ang aming headquarters ay nandito po sa Cotabato City, nasa Barangay Balabaran,
formerly Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. So para naman po kung sakaling papalarin tayo at papasok sa Kongreso, sisiguraduhin po natin na available ang ating opisina bawat probinsya. Tinitingnan po natin na bawat probinsya dito sa Bangsamoro Region, especially ito Central Mindanao, Bangsamoro Region, ay bawat probinsya ay magkakaroon tayo ng coordinating office upang doon lumapit o magkaroon ng serbisyo initially ang ating mga senior. So yun po ang tinitignan natin na gagawa tayo ng opisina by province para then yung opisina natin ay mayroong mga staff kung saan sila yung mag-facilitate ng mga senior kung na mayroong mga pangangailangan. Ayan, so meron po silang ipapatayong mga coordinating offices kada provinces po dito sa BARM. Ayan, so we would like to shout out po, no? From Boy Mahirap Vlog, mashallah mga ka-senior, sana po maipanalo natin ito ang tinig ng senior citizen. Ayan, so once again po, no, number 97 sa balota. Ayan, so sir, bakit po kailangan kayong iboto itong party list po ito? Bakit po kailangan iboto ng mga kababayan natin ang tinig ng senior citizen party list? May nais ho ba kayong mensahe na gustong iparating sa ating mga senior citizens at sa kanilang mga pamilya na nanonood po sa atin ngayon at kung ano po yung dapat nilang abangan sa programa ng ang tinig ng senior citizen party list? Dapat po nating suportahan or iboto ang aming party list 97 sa balota sapagkat po ako po ang inyong maging boses sa Kongreso kung saan lahat ng mga benepisyo o mga karapatan ay ating isusulong sa Kongreso. So isang oportunidad po ito, especially po dito sa atin sa Bangsamoro, na meron tayong Bangsamoro congressman kung sakali na susulong sa mga programang ito. Dahil dapat po tayo ay may representasyon sa nasyonal para hindi po tayo mabihain sa mga programa o sa mga karapatan na dapat nating isulong. So, yun po, isa rin po kailangan po tayo boto dahil tulong na po natin sa mga lola at lola natin na tayo iboto dahil sobra pa po sa pera to. Dahil kung alam mo na po naman politiko ngayon, ito po ay sobra pa sa binigyan natin ng pera yung ating mga anak, yung mga ating nanay dahil karapatan po ng ating mga lola at mga nanay na sumaya. So kaya po kung gusto nating sumaya ang ating mga lolo, mga nanay, mga bapa, tuwa, mga niya, ganyan, kailangan po suportahan nyo kami dahil lahat po ng sinabi ko ay hindi maging totoo kung hindi po ako makakaakyat sa Kongreso. So yun po, hinihiningi ko po ang ating suporta sa kababayang Bangsamoro dahil ako po ay Watana Barm. Ibig sabihin po, ako po ay proud na inyong maging representante sa Kongreso dahil isusulong ko po ang interes ng senior citizen sa Bangsamoro at sa buong Pilipinas. Kaya po, gusto po natin yung equal sa lahat ng pagkakataon. Ayan, alhamdulillah, alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa isang makabuluhang talakayan na pinamagatang ang tinig ng Senior Citizen Party List, number 97 sa balota. Sa partidong ito, karapatan maging masaya ng ating mga senior citizens bilang pagkalinga at pagpapahalaga sa buhay ng ating mga senior citizens. Ayan, so ang talakayang ito ay dito lamang po ninyo susubaybayan sa Bangsamoro Multimedia Network Studio na siya namang nagsumikap na makapagbahagi sa inyo ng mga totoong kwento, kaalaman at makatotohanang impormasyon para sa pagpapalawig ng kamulatan ng bawat ka-network natin. Naway naging malinaw at kapaki-pakinabang ang ating usapan ngayong gabi, lalo na para sa ating mga minamahal na senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Ayan, ang kanilang kalusugan, kabuhayan, karapatan, kamatayan, ang huli at ang hindi lamang obligasyon ng kanilang pamilya, kundi ang ating gobyerno. Higit sa lahat, ito ay responsibilidad at obligasyon ng ating mga leaders at ng pamahalaan dahil isa itong napakalaking sektor ng
Nagpapasalamat sa ating panauhing tagapagsalita mula sa tinig ng Senior Citizen Party List, si Insyaallah magiging congressman natin representing Bangsamoro at Mindanao, si Sir Abs Manalasa sa pagbabahagi ng kanilang mga plano at paninindigan para sa kapakanan ng ating mga senior citizens. Abangan ang susunod nating panahuin sa ating programa sa darating na Biyernes, the same time, 7:30 to 8:30 ng gabi. Muli, sa ngalan po ng aming Executive Director, Ms. Paidia Samanudi Ahmad, at ng chairman nito na si Tu Alid Alfonso, ang bumubuo ng technical team na sina Muhammadin G. Sulaiman, Hasna Yubakol, aming news writer, Sir Sadam Tambungalan, graphic designer. Ako po ang inyong anchor host sa mga susunod pang 14 na episodes, Hyran Esmael, na nagpapaalala, ang tinig ng ating mga senior citizen ay kabilang dito ang gamot at hanap buhay para sa lahat. Pakinggan natin at pahalagahan natin. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, maging mapagmatyag at patuloy na magmalasakit sa kapwa. Huwag kalimutan mga ka-network, number 97 sa balota, ang tinig ng Senior Citizen Party List. And of course, don't forget to like, follow and share our official Facebook page, Bangsamoro Multimedia Network. Once again, Bangsamoro, mapya magabi, mabuhay po tayong lahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Tinig ng senyor, ikaw ang bida dito sa balota 97. Panalo sigurado, kalusugan, kabuhayan, karapatan ang dala para kay lola at lolo, karamay ng bansa. Ang tinig ng ating mga mahal, sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Isang boto sa puso para sa pagbabago, ang tinig ng senyor, katuwang mo sa tarangkahan, lumaban para sa veterano, kanilang dangal. Sa 97 ang solusyon ay saganang mahal. Ang tinig ng ating mga mahal, sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong. Sa bawat hakbang, sa liwanag, ating dalhin ang laban ng senyor, di kailanman lilimutin. Halika na at bumuo ng kinabukasan, ang 97 lagi tayong asahan. Ang tinig ng ating mga mahal, sa 97 sa balota, tayo'y magdadangal. Kalusugan, kabuhayan, karapatan sumabog, ang boto ninyo'y sigaw, sa bagong umaga'y umusbong.
Ang tinig ng Senior Citizen Party List number 97 sa Balota. Live ninyong mapapanood sa BMN Internet Radio Station at iba pang social media page mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado. Tinig ng Senyor, ikaw ang bida dito sa Balota 97. Panalo sigurado, kalusugan, kabuhayan.